Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Patuloy nating ipagdiwang ang muling pagkabuhay ni Jesucristo na nagdulot ng ating kaligtasan. Katulad ng unang simbahan, tawa ay mapasigla tayo at magabayan tayo ng Panginoong muling nabuhay. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi tayo ngayon ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, muli kang nabuhay upang mapagtagumpayan ang kasalanan at kamatayan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, muli kang nabuhay upang ihatid kami pabalik sa tahanan ng Ama. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, muli kang nabuhay upang ipagkaloob sa amin ang buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa pagganap sa Pasko ng pagkabuhay, Ikaw ay nakipagtipan sa sangkatauhan. Ipagalaw mong aming maisatukuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduseyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na iyon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga iskriba. Kasama nila si Anas, na pinakapunong saserdote, si Caifás, si Juan, si Alejandro, at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, "Anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang mga bagay na ito?" Sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo, "Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel
bayaang sabihit, kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga, ang araw na ito, ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak at ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas. Ang pagtanggumpayin sa layunit hangad, ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain, magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin, ang poon ng Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Magsitayo po tayong lahat. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Sumainyo ang Panginoon. At sa rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Nathaniel na taga Cana, Galilea, mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, mga anak, meron ba kayong huli? Wala po, tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makauhuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon yon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang. Sakay na munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang, ay nakakita sila doon ng baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang hinuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro
at hinila sa pampangalambat na puno ng malaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. Halika kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas, magtanong sa kanya kung sino siya, sapagat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay, ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong papapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna pong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Unang Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at ngayong panahon ng muling pagkabuhay, lalo natin ipagbunyi ang ating minamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Muling nabuhay si Jesus. At ito ang dahilan kaya tayo narito ngayon. Dahil kung hindi muling nabuhay si Jesus, matulog na lang tayo. Mag-uwian na lang tayo. Kung hindi muling nabuhay si Jesus, wag na tayo magpakabait. Magdamot na lang tayo. Makipagbuntala na lang tayo. Magbisyo na lang tayo. Pero dahil muling nabuhay si Jesus, may dahilan, may saysay, may patutunguhan ang ating pagsusumikap, ang ating paghihirap, ang ating mga pinagdaraanan, ang ating pagpapakabuti, sapagkat ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang susi ng ating lakas at kaligtasan. Kaya't napakahalaga ang muling pagkabuhay ni Jesus. Ito ang nagbibigay saysay sa ating ginagawa. Kaya sabihin nga natin sa Kanya, salamat sa Diyos. At ang mga talagang naniniwala na muling nabuhay si Jesus, buhay na buhay din. Kaya ipakita nga natin, iparinig natin sa Kanya ang mas malakas na palakpak. Ayan, buhay na buhay na. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, mukha bang buhay na buhay? Ayan, sabihin mo sa Kanya, pagpapalain ka ng Diyos. Ayan. Kung may katabi kayong mukhang lulugo-lugo, mukhang lungkot na lungkot, sabihin nyo, tapos na po ang Biyernes Santo, ha? Muling pagkabuhay na. Kaya nga napansin din nyo mga kapatid, itong mga panahon na ito, hindi lang ang kwento ng muling nabuhay na Jesus ang ating naririnig. Sa unang pagbasa, naririnig din natin ang kwento ng unang simbahan, ng unang kapisanan, barkada ni Jesus Nazareno. At sana napansin ninyo ang malaking pagbabago sa simbahan mula nang nabuhay na mag-uli si Jesus. Ang laki ng pinagbago sapagkat ang bunga ng muling pagkabuhay ay bagong buhay. Kaya nga't narinig natin si Pedro sa unang pagbasa. Isipin nyo,
yung Pedro nung isang linggo na duwag. Yung Pedro nung isang linggo na nerbyoso. Di ba naalala nyo? Nandun siya sa tahanan ni Caiphas. Nung nililitis si Jesus, nilapitan siya nung katulong. Sabi nung katulong, di ba kasama ka nila? Hindi. 3 beses siyang nilapitan, 3 beses niyang itinatwa. Duwag, taksil, hindi tunay na kaibigan, walang paninindigan. Pero narinig nyo ngayon sa unang pagbasa, matapos lamang ng ilang araw, mula nang muling nabuhay si Jesus sa Nazareno, ngayon, sino ang kaharap ni Pedro? Si Anas, si Caiphas, yung mga taong mismong nagpapatay kay Jesus. Sana makita natin yun, no? Maramdaman nyo yun. Naalala ko tuloy, meron ako dati isang kina-counseling, yung anak niya pinatay at kailangan niyang umattend doon sa hearing at haharapin niya yung pumatay sa kanyang anak. Nakita niyang patayin yung anak niya, kaya hindi niya alam paano siya babalik doon sa hearing. Sabi niya, para akong nanginginig, natatakot, nagagalit. Ayoko siyang makita. Ganun ang pakiramdam dapat ni Pedro. Ito yung pumatay sa matalik kong kaibigan. Ito yung pumatay sa pag-asa namin. Kung hindi na bago si Pedro, dapat magkahalong takot, galit, nerbiyos, paghalu-haluin mo na. Wala siguro siyang lakas para harapin ang mga taong ito. Pero anong nakita natin? Buong tapang, hinarap niya. Sinabi pa niya, yung pinapatay nyo, muli nang nabuhay. Nakita niyo yung pagbabago? Ang tunay na deboto, ang tunay na naniniwala sa muling pagkabuhay, nagbabago din ng buhay. Tapos na mga mahal na araw, baka naman balik na tayo sa dating gawi. Nung mahal na araw, kababait natin, hindi makabasag pinggan, ang tahimik. O ngayon, nag-reunion na uli ang mga marites, chismisa na naman uli. Nangilin lang nung mahal na araw. Nung mahal na araw, wag muna tayo, wala mo nang inuman, wala mo nang bisyo. Hindi ko muna pupuntahan yung number 2 ko. Wala mo nang daya-daya, mahal na araw ngayon. O tapos na mahal na araw, balik na uli sa dating gawi. Ganon po ba tayo? Ang tunay na deboto, ang tunay na pinangyarihan ng muling pagkabuhay, nagbabagong buhay. Hindi doon tayo laging tinutulig sa mga Katoliko. Tuwing Pasko at mahal na araw, doon lang tayo nagiging Katoliko. Pag may prosesyon, pag may pasanan. Pero ang debosyon, ang misyon, buong buhay, habang buhay. Kaya ipinagdiriwang natin ang muling pagkabuhay ng Panginoon dahil sa mga katulad ni Pedro. Opo mga kapatid, hindi rin naging madali para kay Pedro. Kaya nga narinig natin sa Ebanghelyo, bumalik din siya sa dati. Sumubok din siya, mangingisda na lang ako. Sabi ng mga kasamahan niya, sama kami. Gusto nilang bumalik na lang sa dati. Pero tinagpo pa rin sila ni Jesus. Alam niyo, napakabait ng Panginoon natin. Nung isang araw, yung mga umalis papuntang Emmaus, iniwan siya. Anong ginawa ng Panginoon? Sinalubong sila. Ito naman, anong ginawa nito? Dating gawi. Anong ginawa ng Panginoon? Pinuntahan niya. Hindi tayo pinagsasawaan ng Panginoon. Kaya siguro tayo rin, mga deboto, wala tayong kasawa-sawa. Kasi meron din walang kasawa-sawa na tagpuin tayo ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kahit pasaway tayo,
Kahit pabalik-balik tayo sa dating gawi. Yung mga deboto, debote na uli. Pero hindi tayo pagsasawaan. Pero sana, huwag nating sayangin ang pagkakataong ibinibigay ng Panginoon sa atin. Kaya nga't napansin ninyo, pinaghandapan niya ng almusal. Hindi niya kinutya. Hindi niya sinumbatan ng mga alagad. Pinapanibago niya, pinatawad niya, pinanumbalik niya. Mga kapatid, ito rin ang inaalok sa atin ngayon. Tapos na ang mga mahal na araw, pero hindi pa tapos ang ating debosyon. At lalo tigit, hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Patuloy niya tayong tinatagpo. Kahit pinagtataguan natin siya, kahit matigas ang puso natin, kahit pabalik-balik tayo sa dating gawi, patuloy na tayong pinapatawad, pinanunumbalik, at pinagbabagong buhay. Kaya nga, sa misang ito, ialay din natin sa Kanya na muling nabuhay ang landas natin sa pagbabagong buhay. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po at muli kayong nabuhay. Ang inyong muling pagkabuhay, ang aming pag-asa at lakas, ang aming landas at hantungan. Patuloy niyo kaming pinatatawad, pinanunumbalik, at pinagbabagong buhay. Huwag nawa naming sayangin ang mga pagkakataong walang patid mong ibinagkakaloob sa amin. Nawa, patuloy kaming magsumikap, papasukin ang buhay na iyong pinagtagumpayan, sundin ang iyong loob upang makasama kami sa iyong kaharian. Muling nabuhay na mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Aleluya, Amen. Aleluya, Amen. Magsitayo po tayong lahat. Mahal ko mga kapatid, nananatili sa ating piling ang Panginoong Jesucristo upang patnubayan ang gawain ng kanyang simbahan at upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok. Tumawag tayo sa Kanya at ang ating tugon, Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang buong simbahan, naway pagpanibaguhin ng biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoong muling nabuhay sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila ng makapawi ng pagkagutom ng katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga may sakit at may karamdaman, naway makatanggap ng ginhawa at pag-asa mula sa mga tumutulong sa kanila. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga naunang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa dalampasigan na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya.
Tahimik nating idulog ng iba pa nating kahilingan. Diyos na aming Ama, ibinalik mo kami sa iyo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Dinggin mo ang aming mga panalangin, palakasin mo kami sa pagpapatuo sa aming pananampalataya sa muling pagkabuhay. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, Panginoon, Sitayo po tayong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, upang ang aming mga kinahihiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nalupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsalud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin.
Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo sa aming lahat dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa iyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsalud po tayong lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristong muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa pagpunta niyo sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, para po sa pagpapagawa, patuloy na pag-ayos ng simbahan, lalo na po ang ating Adoration Chapel at Baptistry. Sana po marami pa mga deboto ang tumulong. At salamat sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Nakita niyo po kanina yung report natin at nung Lunes, nagpunta tayo sa may Alabang dahil may mga nasunugan po doon. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Muling nabuhay si Jesus Nazareno para tayo baguhin at iligtas. Patuloy niya tayong pinapatawad, pinanunumbalik at pinagbabago. Huwag nating sayangin ang mga pagkakataong ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ng kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mapangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang lakas ng muling nabuhay na Poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro